mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa, hatid sa inyo ng Moment of Romance. Naranasan mo na bang gawin ang isang bagay na labag sa iyong loob para lang sa ikabubuti ng anak mo? Na kahit alam mong marami ang taong manghuhusga sa iyo, kapag ginawa mo yon ay wala kang choice, kasi nga ina ka. Ano nga ba ang kayang gawin ng isang ina para lang sa kanyang mga anak? Ako nga pala si Laura, isang byuda at may 3 anak. May halos 5 taon na rin na namatay ang yumao kong asawa. Pero sa kabila nun, hindi ko pa rin nagawang palitan siya. Siguro ay dahil sa mahal ko talaga ito. Isa pa ay nakafocus lang din ako sa aking mga anak. Nang sa ganon ay mapalaki ko sila ng maayos. Simula naman nang mamatay ang aking mister, ay tanging pagtitinda na lang sa maliit naming tindahan ang aming ikinabubuhay. Ngunit kung minsan ay hindi iyon sumasapat. Dahil may mga panahon na kinakapos kami sa pera at pagkain. Hindi rin naman kasi ganun kalakihan ang kinikita ko sa pagtitinda. Lalo pa nga't nagsisipag-aral na ang aking mga anak. Kaya naman kung minsan ay nagagawa ko pang maglabada ng mga damit sa aming mga kapitbahay habang ako ay nagbabantay sa aming tindahan. Nang sa ganun ay kahit papano ay meron kaming extra income. Isa nga pala si Ninong Pedro sa aking ipinaglalaba. Kapitbahay lang din namin ito at sa tuwing magpapalaba siya ay dinadala na lang niya ang kanyang mga damit sa aming bahay. Katulad ko ay byudo na rin si Ninong. Pero ang edad nito ay halos doble na ng sakin. Ngunit kung titingnan mo ito, ay hindi naman halata sa itsura niya ang kanyang edad. Sapagkat matipuno at matikas pa rin ang kanyang pangangatawan. Mayroon ring anak si Ninong, pero sa pagkakaalam ko ay nasa ibang bansa ito. Kaya naman, tanging siya lang ang namumuhay na mag-isa sa kanilang bahay. Dahil kahit anong pilit daw ng anak niyang kuhanin siya, ay mas gusto niyang manatili lang rito. Hanggang sa isang araw, hindi ko akalain sa aking buhay na ang mahal na mahal kong namayapang asawa ay mapapalitan ko rin pala. Hindi ko nga rin inaasahan noon na si Ninong Pedro lang din pala ang maipapalit ko sa kanya. Mabait naman kasi si Ninong at maalalahanin pa ito sa aking mga anak. Kaya marahil ay gano'n na lang din kadali na nahulog ang loob ko sa kanya. Pero nung una ay pilit ko yung pinipigilan. Dahil alam kong hindi tama na patulan ko siya. Ngunit sa tuwing nandyan siya para sa amin ng mga anak ko, ay dun ko na nga hindi na napigilan pa na pumatol sa kanya. Sa totoo lang, ay ni sa panaginip ay hindi ko talaga lubos na naisip na papatulan ko si Ninong Pedro. Batid ko namang may kakaibang pagtingin sa akin ito. Dahil sa paraan ng pakikipag-usap niya sa akin, ay napapansin ko talagang may iba siyang intensyon. Pero bilang inaanak niya ang aking yumaong asawa, ay hindi ko na lang iyon pinapansin. Bagkos ay nirerespeto ko pa rin siya. Hanggat wala naman kasi kako siyang ginagawang masama sa akin, ay patuloy lang ako sa magandang pakikitungo sa kanya. Lalo na nga't isa rin siya sa nakakatulong talaga sa aming mag-iina. Pero sa tuwing binibiro niya ako na may halong mali siya, ay para bang kinikilabutan ako. Alam ko kasi na kahit biro lang yon, ay para sa kanya ay totoo na yon. Kaya naman ang ginagawa ko na lang nun ay pabiro ko na rin itong sinasakyan. Si Ninong mo? Sige po, baka matunaw ako niyan. Pagbibiro ko sa kanya nang mahuli ko itong nakatitig habang ipinaglalaba ko siya. Natawa
tawa lang naman ito sa aking sinabi. At pagkatapos ay gumanti ng pabirurin. Bakit kasi hindi ka pa uli mag-asawa para may katuwang ka sa pagpapalaki ng mga anak mo? Sayang naman yung ganda at sexy mo kung ibuburo mo lang dito sa bahay. Anya naman ito sa akin. Wala pa po kasi ninong sa isip ko ang mag-asawa. Pero kung mag-aasawa man po uli ako, baka yung halos kasing edad ko lang din. Diretsahang sagot ko rito, na alam kong nasaktan siya sa sinabi kong yon. Hay naku Laura, aanhin mo naman ang bata, kung hirap lang din ang ibibigay sa'yo. Pasaring naman na tugon niya sa akin at pagkatapos ay nagpaalam na rin. Noong mga sandaling yon ay alam kong nasaktan ko ang matanda. Dahil kahit hindi man diretsahan ko na sinabi sa kanyang ayoko sa tulad niya, ay alam ko namang malinaw na sa kanya yon. Oo nga't marami siyang pera. Pero syempre, iba pa rin talaga kung may pagtingin ka sa taong gusto mong maging kasama. Ang kaso, noong mga panahong iyon ay wala pa talaga akong interes sa kanya. Kahit na nga kung ano-ano pa ang i-offer niya. At hanggat maaari ay ayokong samantalahin si Ninong. Dahil alam kong ang bawat ibinibigay nito ay may katumbas ring kapalit. Kaya naman kahit mag-offer pa siya sa akin ng pera, ay hindi ko yun tinatanggap. Sapagkat ang gusto ko lang noon ay magtrabaho ng maayos. Para na rin sa aking mga anak. Subalit, ang sinabi kong hindi pagpatol nun kay Ninong ay kusang kakainin ko rin pala. Kapag pala kasi dumating ka na sa puntong walang-wala ka na, ay hindi mo na maiisip pa ang iyong prinsipyo. Lalo pa nga't anak mo na ang nakasalalay rito. Kaya naman kahit ayaw kong gawin ang bagay na yon, ay pikit mata ko pa rin ginawa. Sapagkat noong mga panahong iyon ay kailangan kong isalba ang aking anak. Hindi ko kasi inaasahan noon na bigla ang magkakaroon ng malubhang sakit ang aking bunso. At dahil naman sa kahirapan ng aming buhay, ay hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Malayo din naman kasi ang pamilya ko sa amin. At talaga namang wala akong alam noon na ibang matatakbuhan kundi si Ninong Pedro. Kaya naman, kahit nagdadalawang isip pa ako noon na lumapit sa kanya, ay wala akong choice. Dahil nasa bingit na ng kamatayan ang aking anak. Kailangan kasing maoperahan nito kaagad para hindi na lumala pa ang sakit niya. Ang kaso, obligadong maghanda ako ng malaking halaga para sa panggastos nito. Kaya naman noong mga panahong iyon ay naisip kong si Ninong ang lapitan. At sa pagkakataong iyon ay hindi naman ako rito napahiya. O Laura, napasyal ka. May problema ba? Tanong kaagad ito sa akin nang sadyain ko siya sa bahay niya. Opo, Ninong. Manghihiram po sana ako sa inyo ng pera sa pambapa-opera ng bunso kong anak. Wala na po kasi kung alam na ibang malalapitan kundi kayo lang. Nahihiya ko namang tugon dito. Ganun ba? Magkano ba kailangan mo? Tanong naman ito. Nakaagad din nagbigay nang sabihin ko kung magkano. Salamat po, Ninong. Huwag po kayong mag-alala. Babayaran ko rin to. Anya ko naman sa kanya na napayakap pa. Hindi mo naman na kailangan pang bayaran yan. Alam mo naman kung ano lang ang gusto ko sa'yo, di ba? Pag-isipan mong mabuti ang ino-offer ko. Tsak, makakapagpabago yun ang buhay niyong mag-iina. Wika naman ni Ninong na alam ko na kung ano ang tinutukoy nito. Sige po, Ninong. Salamat po. Tanging nasabi ko na lang dahil hindi ko alam kung ano ang isasagot sa kanya. Nang makapagpaalam naman na ako sa matanda, ay dumiretso na ako kaagad sa hospital.
upang mag-down na para sa pampaopera ng aking anak. Kaagad namang isinagawa ang operasyon at naging successful iyon. Ngunit ang perang hiniram ko kay Ninong ay hindi naging sapat, kung kaya't napilitan na akong pumayag sa gusto nito para magtuloy-tuloy na ang paggaling ng aking anak. Kaya naman, nang maiuwi na ito sa aming bahay at masiguro kong ligtas na siya, ay nagbayad na ako ng pagkakautang kay Ninong. At sa unang gabi ng pagbabayad ko sa kanya, ay talaga namang halos kabahan ako noon dahil matagal-tagal ko na rin hindi naranasan yon. Pagpunta ko sa bahay ni Ninong ay hindi ko naman ine-expect noon na magpapainom muna siya. Marahil ay tila kinakabahan din ito sa aming gagawin, kung kaya't naghanda siya ng pampalakas ng loob naming dalawa. Pinagbigyan ko naman ito dahil alam kong kailangan ko rin yon. At habang umiinom kami, ay panay lang ang kwento nito sa akin para siguro hindi ako masyadong kabahan sa aming gagawin. Nang tamaan naman na kami nito ng alak pareho, ay doon na ako nito niyayang pumasok sa loob ng kwarto niya. At bago simulan ang larong aming gagawin, ay kung ano-ano muna ang ipinagawa nito sa akin. Para lang naman akong robot noon na sumusunod sa kanya. Well, aaminin ko naman noon na nag-e-enjoy rin ako sa aming ginagawang iyon ni Ninong. Dahil hindi ko nun lubos na naisip na magaling pala ito sa larong iyon. Sa katunayan, ay napapakapit pa nga ako sa kanya sa tuwing nararamdaman ko ang init ng kanyang ginagawa. At dahil na rin siguro sa epekto nun ng alak, pareho na kami nitong nagkalabasan ng init sa isa't isa. Hanggang sa dumating na nga sa puntong naabot na namin ni Ninong ang kalangitan. Pagkatapos ng larong iyon ay nagpaalam na ako kay Ninong upang umuwi na ng bahay. Ayaw kasing magising ang mga anak kong wala ako sa bahay dahil alam kong hahanapin ako ng mga ito. Panay rin naman ang offer sa akin ni Ninong na sa bahay na raw niya kami tumira at siya na ang bahala sa amin. Paupahan ko na lang daw ang bahay namin. Nang sa ganun ay maipon ko ang kita nun para daw sa mga anak ko. Sa puntong yon ay may point naman si Ninong. Pero nag-aalinlangan pa rin ako dahil iniisip ko ang sasabihin ng mga kapitbahay namin. Alam ko kasi na pagchichismisan nila ako dahil nga sa pumatol ako kay Ninong. Subalit noong mga panahong iyon ay naisip ko rin na hindi na mahalaga ang sasabihin ng iba. Sapagkat kapag ina ka na, ay ang tanging iisipin mo na lang ay ang kapakanan ng iyong anak. At para maging maayos ang future ng mga bata, ay tinanggap ko na rin ang offer sa akin ni Ninong. Tumira kami sa kanila at kahit wala pa akong pagtingin rito, ay pinilit ko na rin ang aking sarili na pakisamahan siya. Total naman ay hindi madaling mahalin si Ninong. Dahil ramdam kong kahit may pagkamahilig siya sa kama, ay may mabuting pagkatao rin ito. Kaya naman sa pakikisama ko sa loob ng bahay niya, ay doon ko mas nakilala ito. Doon ko mas nakita na tama lang pala ang naging desisyon ko. Dahil hindi niya nga kami pinabayaan ng mga anak ko. Bukod doon, ay tanggap rin kami ng anak niyang nasa ibang bansa. Kung kaya't kalaunan ay nagpakasal na rin kami nito. Simula naman noon ay naging maayos ang buhay namin. At nagkaroon din kami ng sariling anak ni Ninong Pedro. Sa bawat araw na kasama ko siya, ay masasabi kong hindi lang sa kama siya magaling, kundi pati na rin sa pagpapatakbo ng aming pamilya. Sa katunayan, ay kahit may sarili na kaming anak, ay hindi nagbago ang pakikitungo niya sa mga anak ko.
Kaya naman, labis talaga ang pasasalamat ko kay Ninong na siyang naging haligi ng pamilyang nabuo naming dalawa. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Sana po ay nagustuhan nyo ang istorya kong ito. Muli, ako si Laura at ito ang kwento ng buhay ko.